Hello ma'am, ang galing at linaw mo pong mag-explain from It's Me, Rose. Hi teachers! Hi future updates! Kumusta? Kumusta? Maraming salamat po sa pag-appreciate ma'am. And here's another lat ultimate babaon that you should know before taking the board exam. Grabe naman to, naalala ko tuloy ito. Nakakalito to kasi isa sa mga hindi ko pinag-aralan dun sa science at hindi rin siya as in naituro. Etong mga electrical, gravitational, mechanical, chemical na to. Okay, let's read the question. A child at the top of a slide, a ripe guava it falls, a yo-yo before it is released, or example of potential blank. What is your answer? Electrical, gravitational, mechanical, chemical. Okay, the answer is, ito po yung pagdating sa nahuhulog, maaari yung, laging example nito sa libro, yung apple nahuhulog sa tree. Okay, the answer is, letter B, gravitational. Again po, the answer is gravitational. Hello, future LPTs! At ngayon, isi-share ko sa inyo ang isa sa muntik ng paiyakin ako. Muntik na akong bumigay, muntik na akong sumuko. Dito sa Gen Ed na to, pag-aralan natin ngayon, the Rizal's life. At ngayon, pag-aralan natin ang buhay ni Rizal. Unang-una sa lahat, dapat alam mo na yung full name ni Rizal. Ano ba yung buong pangalan niya? So ako here, teacher, ang ginawa ko, tinandaan ko yung job premier. Jo, ibig sabihin Jose. Then yung P, yun yung Protasio, tapos yung R, yun yung Rizal, then yung M, Mercado, yung Y, and then yung A, Alonso, and then yung R, Realonda. So, tandaan nyo lang ang job premier, Jose, Protasio, Rizal, job prim, Mercado, Y, or E, Alonso, Realonda. So, ganyan yung ginawa ko kasi minsan talaga, pag alam mo yung marunong ka sa memorizing, pero pag minsan magda-doubt ka sa sarili mo dahil gusto mo talaga tama. So, ulitin ko po, Joe Premier, Jose Protasio, Rizal, Mercado, E. Alonso, Realonda. Si Rizal po ay pinanganak noong June 19, 1861. Kailan po siya pinanganak? June 19, 1861. At namatay siya noong December 30, 1896. Ang sabi po, 7:03 a.m. siya nung namatay daw. At siya ay ipinanganak sa Calamba, Laguna. Ulitin ko, saan siya ipinanganak? Calamba, Laguna. Ilang taon siya namatay? 35 years old. Nandun po, 35. And then, kapag may nakita kayo, ano yung Rizal Law? That is a Republic Act 1425. Ulitin ko po, yung Rizal Law, Republic Act 1425. Sino pong presidente ang nag-ano nitong Rizal Law? Si Ramon Magsaysay. Ulitin ko po, si Ramon Magsaysay po. Ano nga pong RA ang Rizal Law? Republic Act 1425. At ito nga po, teachers, si Governor William H. Taft po, noong 1901, nag-decide siya na bigyan tayo ng hero, ng bayani, no? Decided to give Filipinos hero, at yun na nga, si Rizal. Ang nag-ano po nun ay si Governor William H. Taft. Teachers, itong mga sineshare ko based po dun sa napag-aralan ko po nung college, yung tinuro sa amin at sa CBRC. Pero itong mga lectures ko from, nung college po ako. At si Rizal po, nung ipinanganak siya, ang governor po nun ay si Governor Jose Lemery E. Ibarola ni E. Gonzales, ang haba ng pangalan. Pakibasa na lang po. Alam nyo, sa totoo lang, hindi talaga ako maano sa history. Talagang pinag-aralan ko lang because of let. Pero syempre, kailangan talaga nating pag-aralan. Nakakabilib kayo yung mga magagaling sa history. Okay, sino ang Char! Okay, tama na ang daldal. Sino nga po yung governor nung ipinanganak si Rizal? Si Jose Lemery. Tandaan nyo na lang yan. Or E. Gonzales. Tandaan nyo na lang mga apelido, pangalan, ganun. And kapag tinanong naman, sino yung po dun sa execution? Sino yung nagpa-execute ng Gomburza? That is General Rafael de Izquierdo. How about naman executing Dr. Jose Rizal? Si General Camilo de Polavieja. Basta tandaan nyo, Polavieja. So, hindi ako ganun talaga when it comes sa mga names nila. Talagang more on, minememorize ko na lang paano yung spelling. Wala namang pronunciation during lab. Pero yun nga, sinasabi ko rin, syempre, riniread ko rin here, based sa napakinggan ko sa mga nagturo sa akin. Daming explanation, bro.
So, ulitin ko nga sino yung nag-execute ng Gomburza? Rafael de Izquierdo. How about naman kay Rizal? Paula Vieja. And sino naman yung Governor General who ordered and arrest the banishment of Rizal in Dapitan? Si Despujol naman po. Features pag ganito, more on memorizing lang talaga. Sino yung Governor General na nag-order at nag-arrest kay Rizal sa Dapitan? Si Despujol. Sino naman yung nag-execute sa Gomburza? Izquierdo. Sino naman yung nag-execute kay Rizal? Nag-executing of Rizal? Paula Vieja. Ganun lang, memorize lang. Anong RA yung Rizal Law? RA 1425. Next, punta tayo, sino ang nag-baptize kay Rizal? Si Father Rufino Colliantes. Sino naman yung godfather niya, yung ninong niya? Si Father Pedro Casanas. Actually, hindi naman talaga kailangan i-memorize talaga to. Kailangan maging familiar lang kayo, baka biglang bumulagta sa exam, ganun. Sabi nga, expect the unexpected. Next, punta tayo sa Rizal's family. Sino yung father niya? Si Francisco Rizal Mercado y Alejandro. At sino yung mother niya? Si Teodora Alonso Rialonda y Quintos. Pakitandaan po sino ang mga magulang niya. At tandaan, teachers, future LPTs, sila Rizal, 11 silang magkakapatid. At si Rizal ay pang 7 po or pang 7. Tandaan mo, 7, 11. Si Rizal pang 7 sa 11 na magkakapatid. So here, please, memorize nyo na lang, basahin nyo na lang po, ha, kung sino yung mga kapatid niya, si Saturnina, si Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad. So, nandyan na rin yung mga nickname nila. And here, teacher, sino daw yung first sorrow in life ni Rizal? Si Concepcion, kasi namatay siya at the age of 3. So, yun, teachers, maging familiar na lang po kayo sa mga names ng mga kapatid ni Rizal. And then, sa edad daw, nung 5 taon daw si Rizal, marunong na siya magbasa, magsulat, and then began to make sketches, clay, wax. Sa edad niyang yan, marunong na siya magbasa, magsulat. And age of 8 daw ay isinulat na niya ang Sa Aking Mga Kabata. Ulitin ko, ilang taon niya po isinulat ang Sa Aking Mga Kabata? 8 years old. Ano ang isinulat niya? Sa Aking Mga Kabata or To My Fellow Children, which mother tongue niya isinulat. And here, teachers, tandaan nyo, Mercado po ang kanyang surname at yung Rizal in Spanish naman daw po, filled were wheat, cut while still green, sprouts again. Actually, teachers, meron na po tayo nito sa Google Drive. Pagdating talaga dito, more on memorizing. Basahin nyo na lang, yun na din yung i-memorize nyo. And here, teachers, nakaranas si Rizal, yung first taste of injustice niya ay yung ina niya, si Doña Teodora. So, si Doña Teodora was arrested and yon ay umabot ng 2.5 years, which attempting poison daw yung asawa daw ni Jose Alberto, which is false naman po. Sa madaling salita, teachers, ang kanyang ina po ay naaresto ng 2.5 taon na ang sinabi daw po ay nilason daw po ang asawa ni Jose Alberto. Then next, ang Cavite Mutiny of 1872. Dito na po mapasok yung sa Gomburza. So here, paki-memorize, pakibasa na lang po sino po ang Gomburza, si Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora. At dito naman po, teacher, yung early school in Binyan niya. So, yung pinakauna niyang teacher, tandaan nyo, yung mama niya po. Then, at the age of 3, kaya na niyang mag-recite ng alphabet tsaka ng prayers. Yan. So, pakitandaan na lang po sino yung mga tutor niya, mga naging teacher niya. So, eto po, pakibasa na rin po, teacher, sino yung mga nagturo pa sa kanya ng martial arts, sa pagbabasa, like that. So, eto rin, teachers, pakibasa na lang din po. So, isi-share ko lang sa inyo dito, ano ba tong ala juventud na ito? Basta tandaan nyo, ang ala juventud niya, yun po yung crowning glory niya. Again, ano yung crowning glory niya? Yung ala juventud. Ano naman yung Sa Aking Mga Kabata? Ilang taon siya nung isinulat niya yon? 8 years old. This is his first poem, Love of One's Native Language. Yun po yung Sa Aking Mga Kabata. At ang huling poem naman niya po, last poem niya po, yung Mi Ultimo Adios. Tandaan nyo, teachers, ang nagbigay ng title na yon ay hindi si Rizal, ha, ng Mi Ultimo Adios. Ang nagbigay po niyan ay si Mariano Ponce.
At ang Mi Ultimo Adios po ay sinulat sa Fort Santiago. Ulitin ko, ano po yung unang-una niyang isinulat at the age of 8, yung sa aking mga kabata. Pero ano yung huli niyang isinulat? Mi Ultimo Adios. Sino ang nagbigay ng pangalang, yung title na Mi Ultimo Adios? Si Mariano Ponce. So, eto teachers, kailangan alam nyo din itong Noli Me Tangere tsaka yung El Filibusterismo, alam nyo rin po yung story niyan. Hi, ito Crisostomo Ibarra, tapos Simon. At ito rin po, medyo dapat alam din natin itong mga babae ni Rizal. Mga naging parte ng kanyang buhay. So, tandaan nyo po, si Josephine Bracken, yan yung last love of Rizal at nagkaroon sila ng anak. At yun ay si Francisco. Pero ang first love niya ay si Segunda Katigbak. So yan, pakibasa na lang teachers. Ito rin po, tandaan nyo ha, shot facing the firing squad, ganun yung ginawa niya. At ang huli niyang sinabi ay consummatum est. So, pakibasa rin po to. Anong pangalan ng aso ni Rizal Usman? Pakibasa na rin lahat po ito. Hindi talaga kasya. Basta tandaan nyo teachers, anong mga nakasulat dyan, keyword. Let's have part 2 sa mga mahalaga. Mom, nahihirapan talaga ako sa isim-isim. Di ko talaga maintindihan. Tapos malapit na let. Sana manotice. Halata na ba yung eyes ko? Medyo inaantok na. So, 11:38 na. At kasama niyo akong nagpupuyat, ha? Pero masaya ako sa ginagawa ko. Nagpapasalamat din po ako kasi nagtitiwala kayo sa akin. Sa mga sinishare ko po dito. At marami ring nagpatunay na natuto po talaga sila at nagamit nila sa let. Maraming salamat po talaga. At tinatanong niyo rin ako sa mga gusto niyong malaman. Kaso lang, yung iba kasi na-post ko na. Opo, yung mga iba nyo po kasing tanong sa totoo lang, may mga na-post na po ako nasa playlist lang, nasa YouTube lang. Pero naiintindihan ko dahil mga natabunan na, kayo naman, mga bago na magiging LPT, tama ba? So, madali lang yan. Yung philosophies of education, yung mga isim-isim na yan. Basta panoorin nyo po itong mga to. Kapag nasagot mo to, ibig sabihin may idea ka na at madali lang sa'yo. Okay, the Philippine Elementary School curriculum gives greater emphasis on the development of basic skills like reading, writing, and arithmetic. So, what is the philosophical basis? A. Pragmatism. Pag sinabi nating pragmatism, pagiging practical. Practicality, practice. Letter B. Perennialism, ibig sabihin nito, pang forever ang dapat matutunan, ang itinuturo. Letter C, essentialism, yung mga mahalaga lang. Ito na yung tatlong basic. And letter D, existentialism. Nag-e-exist ka. It's about life. What is your answer? Kung hindi mo pa alam ang tamang sagot at nalilito ka talaga sa isms na ito, kindly watch this. Itong mga drills na ito, but before mo panoorin ang drills na ito, itong mga drills pang ito, panoorin mo itong lecture pong ito ng Philosophies of Education. After mong mapanood ito, masasagot mo na yung mga drills pong ito. Ako na po ang nagsasabi. So, ano po ang sagot nyo? The answer is letter C, essentialism. So, ito muna po masasabi ko, panoorin nyo muna po yung video na ito. This one, at balikan nyo ako, at balikan nyo itong mga drills na dapat nyong panoorin. Pero sinasabi ko po, wag lang kayo magfo-focus sa mga philosophies of education or itong mga isim-isim na ito. Pero minsan, may marami talagang lumalabas nito, pero minsan, 3, 5 lang ang tanong. Pero wag natin ilang kasi baka dahil doon ka pumasa o baka dahil doon ka mag-top. At yun lamang po, thank you po. Ma'am, papalapit po, kinakabahan na po ako. From Mom Rems. Yes, teachers, natural lang na kabahan. Natural lang din na hindi kinakabahan ng iba sa inyo. Basta tandaan, relax lang, kalma lang po ha, during the board exam. Pero hindi ko alam, pati ako kinakabahan. Kinakabahan ako na kinikilig sa inyo. Kaya nyo yan, ipapasa nyo yan, tiwala. So ayun teachers, sasabihin ko na ngayon na dati pa, forever, I am forever grateful na nakilala ko kayo. Hindi man yung as in nakilala, pero yung nakikita ko yung mga profile ninyo dito, magtatanong, magpapasalamat, magbibigay ng positive feedback, comment. Maraming salamat po. Na-motivate nyo ako. Maraming salamat dahil isa kayo sa mga sumagot, one of my dreams.
Hindi man yung ganun na ganun yung pangarap ko, pero nasagot ninyo, naparanas niyo sa akin. Kaya maraming salamat po. Yes po, nagpapasalamat ako, pero wag na kayong babalik dito. I mean, pwede naman kayong mag-like pa ng ibang video, mag-comment after the board exam, but hindi dahil sa pagre-review ulit. Okay? Kasi ipapasa nyo na yan. Basta maraming salamat po. At ngayon, mag-drills na tayo. Yes, teachers, mag-drills tayo. Tingnan natin kung tandaan nyo, natatandaan talaga ang mga pinag-aralan ninyo. Alam nyo ba na malaking tulong ang drills talaga? Yes. Huwag kayong umasa, I mean. Expect the unexpected. Huwag kayong asinaasa kung ano yung pinakita sa drills, yun yung makikita nyo sa board exam. No. Pero makakatulong sila pagdating sa pagre-ration ninyo. Halimbawa, nagtanong dun sa number 1 na yon. Yung 3, kilala ko. Tapos yung isa, hindi ko kilala. Pero dahil kilala ko yung 3, alam ko kung anong sasagutin ko. So, ganun nakakatulong ang drills. Yes, magme-memorize ka ng marami, pero hindi lahat lalabas. Pero, makakatulong sila. Para alam mo, hindi ka lang basta-basta manghuhula kung ano yung hindi sagot. Lalo na pagdating sa Gen Ed. Kasi, more on memorizing. Talagang tatandaan mo. Kaya, eto na. Mag-drills na tayo. So, ngayon, umpisa na natin sa pen names or tinatawag natin itong pseudonym din po.